Mainit ang sikat ng araw sa labas ng ospital ng San Rafael, ngunit sa loob ng pasilyo ay tila may sariling mundo si Althea Manlapig, isang dalagang nurse na nasa mid-20s, nakasuot ng bahagyang kupas na puting uniforme, may mahabang buhok na laging nakapusod at may palaging ngiti sa kabila ng pagod. Halos araw-araw ay pare-pareho ang kanyang takbo ng buhay, mula sa paggising sa maliit nilang inuupahang silid sa Sampaloc, hanggang sa halos 12 oras na duty sa ospital at pag-uwi para mag-alaga pa sa kapatid na may cerebral palsy. Pagkababa ng trasikad mula trabaho, bit-bit niya ang ilang prutas na binili mula sa karinderya sa tapat ng ospital. "Kuya Gio, gising ka pa?" Sigaw niya sa kanilang maliit na silid habang binubuksan ang lumang tandado ng pinto. Nakahiga sa kama ang kapatid niyang si Gio, 12 taong gulang. Hindi makalakad ngunit may matalas na memorya. Isang ngiti ang sumalubong kay Althea. "Ti, narinig ko boses mo sa radyo kanina. Kinanta nila yung akin ka na lang. Naalala ko ikaw yun eh." Sabay tawa ng binatilyo. "Ha? Ako raw yun? Aba sikat pala ako." Natatawang tugon ni Althea habang pinapahira ng langis ang mga binti ni Gio. Pero sa likod ng mga biruan at tawa nila, alam ni Althea ang totoo. Pagod siya, hindi lang pisikal kundi emosyonal. 3 taon na siyang nurse pero hindi pa rin sapat ang kinikita para sa operasyon na kailangan ni Gio. Sumasakit ang likod niya araw-araw, lalo na kapag 2 magkasunod na shift ang pinapasok niya. Minsan, habang pinapatulob si Gio, binubulong niya sa sarili ang mga tanong na hindi niya masabi kahit kanino. "Hanggang kailan ba to? Kayan ko naman kayang maiisip ang sarili ko." Sa ospital, isa siya sa mga tinuturing na mabait pero tahimik. Hindi siya maingay gaya ng iba niyang kabatch, pero kilala siya bilang nurse na mahilig sa kanta. "Uy Althea," tawag ni Nurse Apple habang nagkakape sa pantry. "Narinig ko na naman yung lullaby mo kanina sa ward. Kanino ka na naman kumakanta?" Ngumiti lang si Althea at tinanguan si Apple. "Kay Lolo Isko, ayaw niyang uminom ng gamot kanina. Kinantahan ko ng dahil sa'yo." Ayon, ngumiti pa. "Hay nako, ikaw talaga. Dapat bayaran ka na rin ng ospital bilang therapiste." Biro ni Apple. Kumingin lang si Althea sa kawalan. Totoo naman, minsan parang kanta na lang ang bumubuhay sa kanya. Noon, bata pa siya. Sa Ward 7B ng ospital, tuwing gabi, may routine siyang ginagawa. Matapos ang huling round ng gamot, mag-iikot siya at lalapitan ang mga pasyente. "Gabi na po Lolo Isko, matulog na po kayo." Bulong niya sa matandang pasyente na hindi na makapagsalita. Tahimik ang silid, tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. Maya-maya, marahang kakanta si Althea. Kahit isang saglit, lamang ay makapiling ka. Pumikit si Lolo Isko. Tahimik, mapayapa. Minsan naman, kinakausap niya ang batang may leukemia habang kinakantahan ng torete si Nanay Belen na nawalan ng asawa sa aksidente. Sa Ward 7B ng ospital, tuwing gabi, may routine siyang ginagawa. Matapos ang huling round ng gamot, mag-iikot siya at lalapitan ang mga pasyente. "Gabi na po, Lolo Isko. Matulog na po kayo." Bulong niya sa matandang pasyente na hindi na makapagsalita. Tahimik ang silid, tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. Maya-maya, marahang kakanta si Althea. Kahit isang saglit, lamang ay makapiling ka. Pumikit si Lolo Isko. Tahimik, mapayapa, minsan naman. Kinakausap niya ang batang may leukemia habang kinakantahan ng torete si Nanay Belen na nawalan ng asawa sa aksidente. "Ito yung huling beses na pinanood ako ni Mama." Mahina niyang sambit. Lumuhod siya sa tapat ng altar, nagdasal ng tahimik. "Panginoon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero kung ito talaga ang dapat kong landas, gabayan niyo na lang po ako. Bigyan niyo lang po ako ng dahilan para ipagpatuloy ito. Kahit konti lang, kahit isang saglit lang." Nagsinbi siya ng kandila. Dumampi ang malamig na hangin mula sa bintana.
At bago siya pumikit, napansin niyang may bagong pasyente ang dadalhin sa ward kinabukasan. Hindi pa niya alam, pero iyon ang magpapabago sa lahat ng direksyon ng buhay niya. Isang lalaki, walang pangalan, walang malay. At sa unang pagkakataon, ang kanta ni Althea ay mapapakinggan ng isang taong hindi lang basta makikinig, kundi babaguhin ang kanyang kapalaran. Maulan ang umagang iyon sa ospital ng San Rafael. Bumubuhos ang ulan na tila ba'y naguhugas ng mga kasalanan ng lungsod. Sa loob ng ER, nagkakagulo ang mga nurse at doktor. May dumating na pasyenteng halos wala ng buhay. Isang lalaki, basang-basa, duguan ang braso at mukha, at walang kahit anong pagkakakilanlan sa katawan. Walang ID, walang wallet, mukhang naaksidente sa motor, nahanap sa gilid ng kalsada sa Tandang Sora, paliwanag ng isang tanod na naghatid. Agad siyang isinugod sa operating room. Matapos ang ilang oras ng pagsusumikap, napagdesisyonan ng mga doktor na ilipat ito sa ICU. Wala pa ring malay ang pasyente. Pangalan, tanong ng clerk. Unknown male, late 30s. Lagyan mo ng temporary name, John Doe. Sagot ng resident doctor. Nadagdag si John Doe sa listahan ng mga pasyente ni Althea sa gabi. Nang makita niya ito sa unang pagkakataon, bahagyang napakunot ang noo niya. Hindi dahil sa itsura. Bagamat halatang galing sa magandang pamilya ang lalaki, may kinis at linis ang balat, may ayos ang gupit kahit duguan pa ito nang dumating, kundi dahil tila may kung anong pamilyar sa presensya nito. Kamusta ka? Bulong ni Althea habang pinapalitan ang dextrose ng lalaki. Wala ka bang gustong sabihin sa amin? Ayaw mong ipakilala ang sarili mo? Walang tugon. Tanging tunog ng makina ng oxygen at ECG ang maririnig sa silid. Mula nang mailipat sa ICU, si Althea na ang madalas na na-assign tuwing gabi sa John Doe. Habang binabantayan ito, ginagampanan pa rin niya ang iba niyang tungkulin, pero tila mas may atensyon siyang binibigay sa lalaki. Hindi ito dahil sa damdaming personal, kundi sa matinding pagkahabag. Ilang gabi na ang lumipas. Wala pa ring dumarating na kamag-anak, wala ring tumatawag, mistulang estranhero ang lalaki sa mundo. Thea, bakit parang palagi kang nasa room 5? Tanong ng head nurse, si Ate Grace, isang henyang mataray, ngunit may mabuting puso. Naaawa lang po ako kay John Doe, wala pa ring nagkiklaim sa kanya. Saka, gusto ko lang po siyang bantayan. Baka ma-attach ka na naman ha? Biro ni Grace. Naalala mo si Lolo Bart? Iyak ka ng iyak noon. Ngumiti si Althea. Iba lang po kasi yung pakiramdam kapag wala kang pamilya. Para kang lumulutang. Hay naku, sige na nga, pero wag mong pabayaan yung ibang pasyente ha? Isang gabi, habang tahimik na pinapalitan ni Althea ang IV line ng pasyente, huminto siya sandali sa may paanan ng kama. Nilabas niya ang maliit na notebook na ginagamit niyang diary. Doon niya isinusulat ang mga kwento ng kanyang mga pasyente at minsan ng sarili niyang damdamin. Kahit hindi ka makarinig, babasahin ko na lang to, bulong niya, para na ring kanta. Binasa niya ang isa sa mga entry. Minsan iniisip ko, paano kaya kung bigla akong maging hindi kilala ng mundo? Kung ako si John Doe, mawawala ba ako na parang bula? May hahanap kaya sa akin? Tinakpan niya ang bibig para hindi mapahikbi. Tumingin siya sa mukha ng lalaki. Ewan ko sa'yo, pero parang may kwento kang dapat kong malaman, aniya habang pinupunasan ang noo nito ng malamig na bimpo. Kinabukasan, isang kakaibang balita ang lumutang sa opisina ng administrator. Anonymous, ma'am, sagot ng accountant. Pero may instruction sa sulat. Make sure he receives the best care. No compromise. Agad itong ikinagulat ng buong staff. Hindi ito pangkaraniwan. Lalo na't ang ospital ay kilala sa kakulangan sa pondo. Walang makapagpaliwanag kung sino ang donor, ni kung paano niyang nalamang naroroon ang pasyente. Baka may sekretong mayaman ang pasyente natin. Biro ni Nurse Apple nang mabasa nila ang memo. O baka mafia boss, sabat ni Nurse Miguel. Tignan nyo, may dating talaga eh. Tahimik lang si Althea. Sa loob niya, isang bagay ang nag-iba. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang lalaki.
Pero kahit ano pa ang totoo sa likod nito, wala pa rin siyang ibang ginawa kundi ang ituring itong parang ordinaryong pasyente, isang tao na nangangailangan ng malasakit. Habang lumilipas ang mga araw, naging routine na kay Althea ang panupo tuwing hating gabi sa tabi ni John Doe. Dala-dala niya ang kanyang maliit na speaker at tinutugtog ang mga instrumental ng mga kantang OPM. Minsan, inaawitan niya ito ng banayad. Kahit sandali, man lang ay maramdaman mong mahal kita. Walang tugon. Pero tila lumalambot ang puso ni Althea sa bawat gabing ganoon ng eksena. Minsan, inabutan siya ni Ate Grace sa loob. "Thea, tanga ka ba?" tanong nito, bahagyang pabiro pero may halong pag-aalala. "Baka yan ang maging dahilan ng problema mo." Napatingin si Althea sa pasyente, sakang gumiti. "Hindi po ako umaasa. Gusto ko lang po siyang marinig kahit isang saglit." Umiling si Grace at saka siya iniwan. Sa bawat gabing lumilipas, parang nagiging mas personal ang koneksyon ni Althea sa pasyente. Sa kanya, hindi lang ito si John Doe. Isa itong paalala na kahit sa katahimikan, may mga pusong marunong makinig. At kung minsan sapat na ang isang kanta para makatawid ng damdaming hindi kayang sabihin ng salita. At sa mga gabing iyon, hindi niya alam na may isang pares ng mata, hindi pagising, ngunit nagigising, ang unti-unting natututo sa bawat nota ng kanyang tinig. Lumipas ang 2 linggo, at sa bawat gabing dumarating, lalong napapalapit si Althea sa kanyang walang malay na pasyente. Ang dating routine lamang ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang pag-upo sa tabi ni John Doe, ang pag-aayos ng mga tubes nito, ang paghagod sa kanyang noo gamit ang basang bimpo, at higit sa lahat ang banayad na pagkanta ng mga kantang punong-puno ng damdamin. Sa tuwing umaawit siya, para bang bumabalik ang isang lumang bahagi ng kanyang sarili. Ang batang Althea na minsang nangarap na maging mga awit, minsang lumaban sa mga paligsahan sa eskwelahan, minsang pinuri ng mga guro dahil sa malamig niyang boses na kayang umabot sa puso ng kahit sinong makapakinig. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang malakas ang lagaslas ng ulan sa bubong ng ospital, nakaupo si Althea sa gilid ng kama ni John Doe. Hawak niya ang isang lumang songbook na puno na ng gusot at bahid ng kape sa gilid. Isa ito sa mga iilang bagay na nanatili sa kanya mula pa noong high school. Alam mo ba, bulong ni Althea sa pasyente, itong songbook na to ginamit ko noong sumali ako sa provincial competition sa Laguna. Grade 10 ako noon. Nakasuot pa ako ng borrowed na heels at long gown ng pinsan ko. Napangiti siya sa alaala. Habang nagsasalita, sinundan niya ito ng malambing na kanta. "Hanggang kailan kaya ako maghihintay na makasama kang muli?" Pagkatapos ng kanta, saglit siyang tumahimik. Pumikit, huminga ng malalim. "Alam mo ba kung bakit ako tumigil mangarap?" Tanong niya na parang kinakausap ang sarili. "Nang mag-college ako, sabay-sabay ang lahat. Nagkasakit si mama. Kinailangan ni Gio ng therapy. Tapos yung boyfriend ko noon, iniwan ako. Ang sakit pa, ipinagpalit ako sa mas mayaman." Umiling siya at pinunasan ng sulok ng mata. "Pero alam mo, mas masakit pa rin sa akin yung hindi ako lumaban. Hindi ako tumuloy. Tinanggap ko na lang." Muling dumampi ang katahimikan sa silid. Ngunit sa puso ni Althea, umuugong ang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang mga pangarap na ipinagpalit sa responsibilidad. Ang tinig na dapat sana'y maririnig ng madla, rayon ay inaawit para sa isang lalaking hindi man lang makapagsabi ng salamat. Habang inaayos niya ang mga gamit sa mesa, napatingin siya sa mukha ni John Doe. Tahimik, walang galaw. Pero tila mas payapa ito sa gabing iyon, para bang natutulog lang. "Parang ang swerte mo nga, kahit wala kang malay, pinagmamalasakitan ka pa rin." Biro niya, pilit ang ngiti. Bigla niyang naalala ang dating kasintahan, si Randy, isang kababata at kabarkada. Nagsimula bilang magkaibigan sa choir ng simbahan. Si Randy ang una at huli niyang minahal. At siya rin ang unang sumira sa kanya. "Kapag nurse ka na, ikaw ang kakanta sa reception natin, ha?"
pangako pa ni Randy noon. Ngunit sa ikatlong taon ng college ni Althea, nalaman niyang nakikipag-date na ito sa anak ng isang lokal na politiko. Iniwan siya, hindi nagpaalam ng maayos. Saka siya tuluyang nanahimik, nagtago sa mga kanta, sa trabaho, sa responsibilidad. Ilang gabi pa ang lumipas. Isang araw, habang may free time si Althea, binisita niya ang chapel ng ospital. Doon siya madalas nagpupunta kapag hindi na niya kayang itago ang bigat ng puso. Habang nakaupo sa dulo ng pew, nagdesisyon siyang muling buksan ang lumang YouTube account niya. Noon pa niya ito inabandona. Sa kanyang gulat, nandoon pa rin ang kanyang mga lumang video. May isa pang cover video na may mahigit 5,000 views. Wow! Bulong niya, hindi pa rin binubura ng mundo ang bakas ko. Habang pinapanood niya ang sarili niyang kumakanta ng Ikaw sa isang contest sa barangay noong 2016, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa ganda ng kanyang tinig, kundi dahil naalala niya kung gaano siya naniniwala noon sa sarili niya. "Thea, nandyan ka pala?" Gulat na tanong ni Nurse Apple na biglang lumitaw sa pintuan. Agad niyang pinunasan ang luha. "Oh, saklit lang, break time." "Uy, totoo ba yung sabi ni Ate Grace? Lagi mo raw kinakantahan si John Doe tuwing gabi?" "Wala lang. Parang mas nakakagaan sa kanya. At sa akin din." Numiti si Apple. "Alam mo, kahit di pa siya gising, baka naririnig ka. Baka nga kaya lumalakas siya." "Siguro nga. Sana lang, kung magising siya, maalala niya lahat ng awit ko," sagot ni Althea. Sabay buntong hininga. Sa sumunod na gabi, habang tinutugtog niya ang instrumental ng kahit isang saglit, may kakaibang nangyari. Habang umaawit si Althea, hindi niya napansin na unti-unting gumalaw ang kanang kamay ni John Doe. Hindi ito napansin ng sinuman dahil halos walang galaw. Ngunit sa mata ng isang observant na nurse, alam niyang may kakaibang enerhiya sa loob ng silid. Nang matapos ang kanta, marahan siyang tumayo. Lumapit sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay ng lalaki. "Siguro, kung may buhay ka sa labas ng kwadrong ito, malamang hindi tayo magtatagpo. Pero andito ka at andito ako. At sa pagitan natin, may katahimikang mas malalim pa sa kahit anong kanta." Niyakap siya ng katahimikan. At sa gabi ring iyon, habang papalabas siya ng silid, tila ba tumugtog sa kanyang isip ang isang linya ng kantang matagal na niyang hindi kinakanta. "Kahit sandali, man lang ay maramdaman mong mahal kita." Hindi niya alam kung saan nanggaling ang bigat sa dibdib niyang gumaan sa mga huling salitang iyon. Pero hindi na niya tinanong, hindi pa panahon, hindi pa ngayon. Lumipas ang isa pang buwan mula nang dumating si John Doe sa ospital ng San Rafael. Sa mata ng maraming nurse, isa lamang siyang karaniwang comatose patient na patuloy na inaasikaso ng duty nurses at pinapanatiling buhay ng makina at gamot. Habang pinapalitan niya ang dextrose at sinusuri ang oxygen monitor, biglang pumasok si Nurse Camille, isa sa mga bagong hire ng ospital. Medyo masayahin ito at medyo maingay kung kumilos. "Uy Althea, totoo ba yung chismis?" tanong niya, may ngiting mapang-asar. "Na-in love ka na sa comatose patient natin?" Napalingon si Althea. Kita sa mukha ang pagkapahiya, ngunit kalmado pa rin ang tugon. "Hindi naman ganon, naawa lang talaga ako. Saka, minsan kasi may mga taong mas kailangan lang ng tahimik na presensya." Natawa si Camille. "Grabe ka, parang pelikula. Ikaw na talaga si Nurse Marimar." Hindi na lang siya pinansin ni Althea. Sanay na siya sa ganito. Noong una si John Doe ay tinitingnan bilang isang misteryo. Pero habang tumatagal, tinitingnan na siya ng ibang nurse bilang alaga ni Althea. Minsan ay may halong biro, minsan ay may pang-uuyam. Ngunit hindi na niya ito pinapansin. Hindi niya ito ginagawa para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang prinsipyo. Sa isang gabi ng Sabado, kaunti lamang ang mga staff sa ospital. Habang papadilim ang langit sa labas at nag-uunahan na ang mga patak ng ulan sa bubong, pumasok si Althea sa silid ni John Doe
dala ang kanyang maliit na speaker at notebook. Ngayong gabi, yung paborito kong kanta ang kakantahin ko. Sabi niya, sabay pindot sa play button ng instrumental ng kahit isang saglit. Tahimik, malamig, ngunit punong-puno ng damdamin ng paligid. Sa bawat salitang binibigkas niya, tila may kasama itong piraso ng kanyang nakaraan at sa bawat titig niya sa mukha ng lalaki, para bang umaasa siyang isang araw ay magbubukas ang mga mata nito at sasabihing, "Narinig kita." Pagkatapos ng kanta, naupo siya sa tabi ng kama at inumpisahan ang pagsusulat sa kanyang diary. Hindi ko alam kung bakit ako laging bumabalik dito. Siguro dahil sa katahimikan mo. Siguro dahil dito lang ako nakakaramdam na may nakikinig talaga sa akin, kahit wala kang sagot. O baka dahil kapag nasa tabi mo ako, parang hindi ako nurse. Parang ako lang si Althea, yung batang may pangarap, yung babaeng minsan ring nasaktan, pero buo pa rin. Pumikit siya at hinawakan ang kamay ng lalaki. At kung naririnig mo ako, kahit sa panaginip lang, sana alam mong hindi ka nag-iisa. Kinabukasan ng madaling araw, habang papalabas siya ng ospital pagkatapos ng shifting, sinalubong siya ni Ate Grace. "Althea, may ibabalita ako. Kanina habang inaalis ni Doc Rivas ang bandage sa ulo ng pasyente mo, napansin niyang bahagyang gumalaw yung daliri sa kaliwang kamay." Nanlaki ang mata ni Althea. "Ha? Totoo po ba? Oo, kaya ipapaskan ulit mamaya. Pero wag muna tayong umasa. Maaaring reflex lang din, pero posible." Pag-uwi niya sa bahay, hindi siya mapakali. Buong araw siyang tahimik habang pinapakain si Gio at sinasabayan sa pag-aaral nito ng basic reading. "Te, okay ka lang?" tanong ni Gio habang pinagmamasdan ng ate niyang tila malayo ang tingin. Ngumiti si Althea. "Okay lang ako, kuya. May iniisip lang ako. Good news kasi sa ospital." "Ay! Gumaling na si Mr. Wala Pang Pangalan?" biro ni Gio. Napatawa si Althea. "Hindi pa naman, pero baka, sana." Sa gabing iyon, bumalik siya sa ospital na may dalang prutas at bagong bimpo. Pinunasan niya ang noo ng pasyente at muling inawitan ito. Sa pagtatapos ng kanta, isang mahina ngunit malinaw na bagay ang napansin niya. Tumulo ang isang luha mula sa kaliwang mata ng pasyente. Napatigil si Althea. Napalapit, sinilip muli ang mata nito. Hindi siya nagkamali. "John?" mahinang tawag niya. Walang tugon. Ngunit muling gumalaw ang isang daliri sa kaliwang kamay. Muli, isang patak ng luha. Hindi niya napigilang mapaiyak. Tumakbo siya palabas ng silid at tinawag ang duty doctor. "Doc, si John Doe, may reaksyon po." Agad na nagsagawa ng test ang medical team. Walang kasiguruhan kung kailan tuluyang magigising ang pasyente, ngunit ayon sa neurologist, posibleng nakakaramdam na ito, na naririnig niya ang mga nangyayari sa paligid. Sa mga sumunod na araw, nag-iba na ang ihip ng hangin sa room 5. Hindi na ito ordinaryong silid. Para kay Althea, ito ay naging tahanan ng kanyang pag-asa. At para kay John Doe, kahit hindi pa siya mulat, ito ay naging silid ng liwanag, ng musika at ng boses na unti-unting bumubuhay sa kanyang diwa. At sa kabila ng lahat, sa katahimikan ng kanyang puso, nabuo na ang isang pangakong hindi pa niya lubusang nauunawaan. "Ipagpapatuloy ko ito hanggang sa mata mo ang gumising at hindi na luha ang sasagot sa mga awit ko, kundi ngiti." Ang bawat araw sa ospital ng San Rafael ay tila kopya ng nakaraan. Mga nurse na nagmamadali sa pasilyo, mga sirenang nag-uumol sa labas ng emergency room, at mga pasyenteng dumadating at umaasang may pag-asa pa. Ngunit sa room 5 ng ICU, isang tahimik na pagbabago ang gumuguhit sa pagitan ng kawalan at muling pagbangon. Gabi na naman. Pumasok si Althea sa silid, bit-bit ang kanyang maliit na speaker at ang paborito niyang asul na notebook. Mahina ang ilaw at tanging liwanag ng moon lamp sa sulok ng kwarto ang nagsisilbing gabay ng kanyang mga hakbang. Sa bawat gabi, unti-unting bumabalik ang tibok ng puso niya para sa pangarap. Hindi dahil may nanonood o nakikinig, kundi dahil sa paniniwalang baka kahit papaano may nakakarinig. "Hay ulit!
Bulong niya habang nilalapitan ang kama. Alam mo, parang mas gumanda ang kulay mo ngayon ah. Hindi ka na maputla. Mukhang nagustuhan mo yung tinola ni Ate Mercy kagabi. Ha, bahagyang natawa si Althea sa sarili. Mula nang mapansin niya ang paggalaw ng daliri at pagpatak ng luha ng pasyente, mas naging masigasing siya sa pag-aalaga rito. Bagamat wala pa ring opisyal na diagnosis na babalik ang malay ng lalaki, siya mismo ang naniwalang hindi iyon basta reflex lang. Ito'y isang pagsisigaw mula sa loob, isang tahimik na sagot sa kanyang awit. Inilagay niya sa mesa ang notebook at binuksan ang speaker. Sa gabing iyon, ibang kanta ang inawit niya. Isang klasikong Tagalog lullaby na matagal na niyang hindi inaawit sa kahit kanino. Sa ugoy ng duyan, hinahanap-hanap ko. Tahimik ang silid. Ang boses niya ay tila umuukit ng init sa malamig na hangin ng ICU. Sa kanyang likod, tumigil sa paglalakad ang isang janitor na tila nakiyosyoso sa kanyang pag-awit. Ngunit hindi na niya napansin. Pagkatapos ng kanta, naupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at marahang pinisil ito. Kumusta ka na? Kung naririnig mo talaga ako, sana kahit sa panaginip. Sabihin mo naman na hindi ako nang iisa rito. Lumipas ang ilang minuto. Taimtim ang katahimikan. Hanggang sa bigla niyang naramdaman ang isang banayad na pressure sa kanyang palad. Napapitlad siya, tumingin siya sa kamay ng lalaki. Gumalaw, hindi na ito tulad ng dati. Hindi basta reflex, hindi bigla ang tiklop lamang ng daliri. Ito ay marahan, sinasadya, parang may gustong ipahiwatig. John, bulong niya, ngayon ay halos hindi makahinga. At sa susunod na saglit, isang bagay ang sumunod na nagpayanig sa katahimikan ng silid. Isang mahina, halos pabulong, at paos na tinig ang lumabas sa labi ng matagal nang walang malay. Salamat. Nanlaki ang mata ni Althea. Pumutok ang kaba sa dibdib niya at napatayo siya sa gulat. Tiningnan niya ang monitor. Stable, walang abnormality. Pero ang pinaka-importanting senyales ay nasa harap niya. Ang mga mata ng lalaki, bahagyang nakabukas. Hindi niya mapigil ang sariling mapaiyak. John, naririnig mo ako? Tanong niya, nanginginig ang boses. Walang tugon, ngunit dahan-dahang pumikit muli ang lalaki na parabang napagod sa unang salitang sinabi sa loob ng halos 2 buwan. Tumakbo si Althea palabas ng silid. Hindi alintana ang mga hawak niyang gamit. Paglapag niya sa duty station, hingal na hingal siyang humingi ng atensyon. Doc Rivas, gumalaw siya, nagsalita siya, naririnig ko mismo. Sa sumunod na mga minuto, halos buong team ng ICU ang nagpunta sa Room 5. Sinuri si John Doe. Pinaandar muli ang neuroscan, tinignan ang reflexes, ipinagpatuloy ang oxygen therapy, at inilagay sa mas masusing monitoring. Habang nanunood si Althea sa tabi, pinisil ng doktor ang kanyang balikat. Althea, ani Doc Rivas, kung totoong sinabi mo, isang napakalaking hakbang ito. Pero tandaan mo, maaaring hindi pa ito tuluyang pagkamulat. Minsan may ganitong bahagyang neural activity. Tumango si Althea, kahit alam niyang ang narinig niya ay higit pa sa isang reflex. Hindi iyon basta galaw lang. Hindi rin iyon random na pagbigkas. Ang salitang iyon, sa gitna ng katahimikan ng isang kaluluwang nawala sa sarili, ay may bigat na higit sa kahit anong paliwanag ng siyensya. Paglabas ng mga doktor, naiwan siyang muli sa silid. Umupo siya at dahan-darang itinapat ang kanyang mukha sa lalaki. Kung totoo nga yun, kung gising ka na, gusto kong malaman mong hindi ako aalis, hindi kita iiwan. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya naramdaman ng nag-iisa sa kanyang mga awit. Sa wakas, hindi na ito kanta para sa katahimikan, kundi kanta para sa isang pusong muling nabubuhay. Kinabukasan, habang nagpapalit ng shift ang mga nurse, naging usap-usapan ang nangyari. Uy, si Althea daw? Nakapagsalita daw yung comatose guy niya, usisa ng ilang mga staff. Akala ko pa naman pinapantasya lang niya yon. Sabat ng isang nurse na kilala sa pagiging tsismosa. Ngunit para kay Althea, wala nang mahalaga pa sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang bagong pag-asa na unti-unti
ang boses niya ay hindi lang pala-palamuti sa gabi ng ospital. Ito pala ang tulay pabalik sa kamalayan ng isang taong hindi niya kilala, ngunit tila matagal na niyang kausap sa kanyang damdamin. Sa paglabas niya ng ospital ng gabing iyon, muli siyang dumaan sa maliit na chapel sa likod ng gusali. Naupo siya sa unang upuan, pumikit at tahimik na nagdasal. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano pa ang susunod, pero salamat po. Dahil sa wakas, may sumagot sa isang awitin ko. Luminga siya sa altar, saka ngumiti. At paglakad niya pa uwi, sa ilalim ng ilaw ng poste at tahimik na ambon. Tila ba ang gabi ay may bagong awitin, isa na hindi lang inaawit para sa iba, kundi isa ring musika ng kanyang sariling paggising. Makalipas ang ilang araw mula sa gabing marinig ni Althea ang salitang salamat mula sa dating comatose patient, tila ba nagbago ang ritmo ng bawat araw niya. Ang dating tahimik na silid ng Room 5 ay ngayon ay puno ng inaasahan, ng mga tahimik na bulungan ng posibilidad at ng panibagong damdaming hindi maipaliwanag ni Althea sa sarili niya. Araw-araw, dumarating siya sa ospital ng mas maaga. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi niya matiis ang hindi makita ang pasyenteng matagal niyang inaawitan. At sa bawat pagdaan ng oras, dumarami ang maliliit na senyales ng paggising. Bahagyang pagbukas ng mata, marahang paggalaw ng kamay, at marurupok na pag-ungol na tila pilit bumubuo ng salita. Hanggang sa isang umagang tahimik na nakaupo si Althea sa tabi ng kama, nagulat siya nang makarinig ng mahina ngunit malinaw na boses mula sa pasyente. "Na, saan ako?" Napatingin siya agad sa lalaki. Bahagyang nakabukas ang mga mata nito. Mabagal, parang nalilito. Pero ang titig ay buhay. "Gising ka na?" Halos pabulong pero nanginginig sa tuwang sambit ni Althea. Tumango ng marahan ang lalaki. Kita sa mata nito ang pagkalito, ngunit kasabay nito ay ang malinaw na udyok na intindihin ang paligid. "Anong pangalan mo?" tanong ni Althea, marahan ang tono. Tahimik. Matagal na hindi sumagot ang lalaki, tila nag-iipon ng lakas. Maya-maya'y dahan-dahan niyang binigkas. Sebastian Villarasa. Para kay Althea, ang pangalang iyon ay isang pangkaraniwang tunog lamang. Ngunit nang marinig ito ng chief nurse na si Ate Grace, na noon ay kakapasok lang sa silid, bigla itong napahinto sa paglalakad. "Anong sabi mo?" tanong ni Grace, lumapit. "Sebastian Villarasa po, ma'am." "Siya raw ang pangalan niya," sagot ni Althea. Kinuha agad ni Grace ang tablet ng pasyente at in-update ang file. Kumuha rin ito ng kopya ng pangalan para ma-verify sa system. Makalipas lang ang ilang oras, bumalik si Grace na may hawak na kopya ng artikulo mula sa internet. "Thea, hindi ka maniniwala," aniya. "Si Sebastian Villarasa ay CEO ng Villarasa Group of Companies, isang bilyonaryo. Nawawala siya for almost 2 months matapos ang isang motorcycle accident sa NLEX, nahanap sa gilid ng expressway. Hindi siya nakilala dahil walang ID at nadurog ang selpo." Napasinghap si Althea. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Tiningnan niya si Sebastian na noon ay nakapikit, ngunit buhay na buhay ang diwa. Bilyonaryo? Paanong ang lalaking 2 buwan niyang inalagaan, kinakantahan, pinakakain ng lugaw at pinupunasan ng pawis gamit ang lumang bimpo ay isa palang bilyonaryo? Pagbalik niya sa silid makalipas ang ilang oras, bit-bit ang fresh fruit juice na nilagay sa feeding tube ni Sebastian. Napansin niyang nakadilat na ito at nakatingin sa kanya. "Althea," mahinang sabi nito. Nagulat siya. "Alam mo pangalan ko? Sa mga kanta mo, tinatawag ka nila." "Naaalala ko," tugon ng lalaki. Napahawak si Althea sa dibdib. Hindi niya inakalang kahit kailan ay may makakarinig talaga sa kanya. "Naririnig mo pala ako?" Sa bawat gabi, sa bawat awit, mahinang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Sebastian. Parang boses ng panaginip na ayaw kong mawala. Napatitig lang si Althea sa kanya. Sa simpleng linyang iyon,
Tila ba may naantig sa kaibuturan ng kanyang puso. Sumunod na araw, dumating ang mga abogado ng Villaraza Group sa ospital. Kasama nila ang kapatid ni Sebastian, si Monique Villaraza, isang babaeng elegante, matangkad, may postura ng isang negosyanteng sanay sa kontrol. Pagkapasok pa lang sa ospital, agad na hinanap ni Monique si Althea. "Ikaw ba si Nurse Althea Manlapig?" Tanong nito, malamig ang boses. "Opo ma'am," sagot niya, maayos at magalang. "Thank you for taking care of my brother. Pero mula ngayon, personal team na namin ang hahawak sa kanya. You can step aside." Hindi agad nakapagsalita si Althea. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumabat si Sebastian mula sa loob ng silid. Kahit mahina pa ang tinig. "Monique, huwag mo siyang gagalawin." Lahat ay napalingon. "Siya ang dahilan kung bakit ako gising ngayon," dagdag ni Sebastian. Walang aalis sa kanya. Hindi makapaniwala si Althea. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na lumaban si Sebastian sa utos ng kapatid niya. At ang depensang iyon ay para sa kanya. Tumitig si Monique sa kanya, may halong pagtataka at pagdududa. "I hope you know what you're doing, kuya." Matalim na bulong ng babae bago umalis ng silid. Sa gabing iyon, hindi na kailangan pang kantahan ni Althea si Sebastian para maramdaman niyang may buhay sa loob ng room 5. Gising na ito. Gising na rin ang kanyang damdamin. Ngunit kasabay ng pagmulat ng mga mata ng lalaki ay ang pagsisimula ng mas komplikadong yugto. Ng isang mundong hindi niya ginusto pero tila hinahatak siya patungo. Mula sa tahimik na kantang iniaalay niya gabi-gabi. Heto na ngayon ang sagot na matagal niyang hinintay. Ang lalaking inaawitan niya ay may pangalan, may kwento at may buhay na kayang baguhin ang kanya. Nagising si Althea kinabukasan na may magkahalong saya at kaba sa dibdib. Sa loob ng halos 2 buwan ng pag-aalaga, hindi niya inakalang ang lalaking inawitan niya gabi-gabi ay magigising, magsasalita at higit sa lahat, papangalanan ang sarili bilang Sebastian Villaraza, ang CEO ng isang makapangyarihang korporasyon sa bansa. Sa kabila ng mga panibagong impormasyon at tensyon sa paligid, hindi pa rin nagbabago ang pagtrato niya rito bilang isang taong minsay itinuring niyang tahimik na kausap sa gitna ng katahimikan. Pagpasok niya sa ospital, napansin agad niya ang kakaibang ayos ng lounge area. May mga nakaputing gwardiya sa labas ng ICU. Sa tabi ng nurse station, may 2 lalaking nakakoat na tila abogado. May hawak ng dokumento at tablet. "Mukhang may matataas na bisita na naman tayo," bulong ni Nurse Apple sa kanya. Tumango lang si Althea, sabay ayos ng uniform. Gaya ng nakagawian, dumiretso siya sa room 5, dala ang kanyang notebook at mga gamit para sa wound dressing ni Sebastian. Ngunit bago pa siya makapasok, isang matinis na tinig ang pumigil sa kanyang hakbang. "Excuse me, Nurse Manlapig, tama ba?" Napalingon siya. Nakita niya si Monique Villaraza, ang kapatid ni Sebastian. Matangkad, maputi, may buhok na nakaayos ng perpekto, nakasuot ng mamahaling suit. Kasunod nito ang isang personal assistant na tahimik na nakatingin lang. "Opo, ako po yon. Kailangan niyo po ba ako?" Mahinahong tugon ni Althea. Ngumiti si Monique, ngunit malamig. Parang yelo na pinilit ininit ng araw. "Alam ko nang ikaw ang nag-alaga kay Sebastian habang walang nakakaalam kung nasaan siya. I appreciate your service, nurse, but you've done enough. As of today, our family will be handling his care. My brother is a Villaraza. He deserves the best." Napako sa kinatatayuan si Althea. Hindi niya inaasahang haharapin siya ng ganito kabilis at direkta. "Pasensya na po, pero may request po si Sir Sebastian. Gusto po niya na ako pa rin ang magpatuloy sa kanya. Araw-araw po akong nagre-report." Hindi pa siya natatapos, iniabot ni Monique ang isang sobre. "Here," malamig na sambit nito, "a token of appreciation. You can use it however you want, but I need you to resign from his case."
and from this hospital if possible. Alam mo naman siguro na ang kapatid ko kapag na-involve, mabilis maapektuhan ang pangalan. Napatingin si Althea sa sobre. Hindi niya binuksan, pero ramdam niyang makapal ito, tila puno ng salapi o tseke. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa insulto. Hindi po ako for sale, ma'am. Mariin niyang sabi. Alagaan ko man siya bilang nurse o bilang tao, wala po tong kapalit. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako naghahanap ng pansin. Gusto ko lang pong gumaling siya. Tahimik si Monique, saglit siyang napatitig, saka ngumisi. You're smarter than you look, but I suggest you think about it. My family doesn't tolerate distractions. Hindi sumagot si Althea. Tinanggap lang niya ang pananahimik at piniling pumasok sa silid. Sa loob ng room 5, nakahiga si Sebastian, gising ngunit malalim pa rin ang mga iniisip. Nang makita niya si Althea, agad itong ngumipi. Nalate ka, biro niya. Paos pa rin ang tinig, ngunit mas malinaw na kaysa kahapon. Pasensya na, tugon niya habang nililinis ang sugat sa gilid ng leeg nito. May kinausap lang akong masyadong sosyal. Tiningnan siya ni Sebastian. Monique, tumango si Althea. Sinubukan po akong bayaran para layuan kayo. Tahimik si Sebastian sa loob ng ilang segundo. Maya-maya nagbitaw siya ng mahinang tawa. Typical Monique, always trying to fix everything with money. Lumapit si Althea, inayos ang kumot at marahang hinawakan ang pulso ni Sebastian para sukatin ang tibok. Sir, Sebastian lang. Napatingin siya. Okay, Sebastian, bakit hindi mo siya pinigilan? Because I wanted to see what you do. Nagtagpo ang mamamata nila. Hindi ito romantiko. Ito ay isang matatag, tahimik na pagkakaunawaan. Hindi na siya isang nurse lang at hindi na rin ito ang comatose patient na hindi makapagsalita. Pareho na silang may pangalan, may laman, may dahilan. Kinagabihan, hindi pa rin mapakali si Althea. Sa pantry ng ospital, kinausap siya ni Ate Grace. Balita ko, kinuyog ka raw ng Villaraza. Hindi naman kinuyog, inattempt lang pong suyuin ng pera, sagot niya, sabay ngiti. Kaya ka pala hindi na nurse lang, isa ka ng bida sa teleserye. Napangiti rin siya. Pero sa kabila ng biro, alam niyang ang kinahaharap niya ay totoo. Hindi ito teleserye. Isa itong laban ng prinsipyo. Hindi siya pwedeng umurong, hindi dahil sa Sebastian Villaraza na bilyonaryo, kundi sa Sebastian na pasyenteng naniwala sa kanyang tinig, sa kanyang presensya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Monique. Ngunit ngayong may mga abogado na silang kasama, mukhang mas formal na ang layunin. Ngunit bago pa sila nakapasok sa silid, lumabas si Sebastian, nakasakay sa wheelchair, kasama ang doktor at si Althea. I made my decision, pahayag niya sa kapatid. Hindi ako pupunta sa private facility. Di po ako mananatili hanggang makalakad ako. At si Althea ang gusto kong nurse. Are you out of your mind? Sigaw ni Monique. No, I'm just choosing the only person who actually cared when I had nothing. Walang pangalan, walang pera. Wala. Walang nagawa si Monique kundi ang umiwas ng tingin at tumalikod. Sa araw ding iyon, habang pinapalitan ni Althea ang benda ni Sebastian, bumulong ito. Hindi ko alam kung anong meron ka, Althea. Pero simula noong narinig kita, alam kong hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kong buhay na puro negosyo at pera lang. Hindi siya sumagot, pero sa loob-loob niya, nagsimulang manginig ang damdamin. Hindi pa niya kayang umamin, hindi pa ngayon, pero alam niyang hindi na rin siya kagaya ng dati. Hindi na lang siya si Nurse Althea. Siya na ngayon ang boses na binuhay ng isang tahimik na puso. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat araw na nagdaan, kapansin-pansing bumubuti ang kondisyon ni Sebastian. Mula sa halos wala nang galaw na katawan, ngayoy kaya na niyang itaas ang kamay, gumapang ang mga paa, at maglakad ng ilang hakbang gamit ang walker. Isang himalang bunga ng masusing physical therapy, matiyagang pangangalaga ng mga doktor, at higit sa lahat, ng patuloy na presensya ni Althea. Ngunit sa likod ng pagbuti ng kanyang kalagayan, may ibang aspeto ng kanyang buhay ang nagsisimulang gumising, higit pa sa pisikal.
Sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang mas madalas niyang inaabangan ang pagdating ni Althea. Hindi lang bilang nurse, kundi bilang taong tila ba naging tahimik na lakas niya nang siya ay wala sa kanyang sarili. Isang gabi, habang abala si Althea sa pag-aayos ng mga gamot, tahimik lamang si Sebastian na nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito, ang mahinhing pag-ayos ng tray, ang banayad na kilos ng mga kamay habang inaayos ang tubo ng gamot, at ang matalim ngunit mahinahong mga mata. Althea, tawag niya, bahagyang malumanay. Tumingin si Althea habang bitbit ang checklist ng maintenance meds niya. Pwede ba akong magtanong? Oo naman, basta huwag lang math problem yan. Biro niya. Napangiti si Sebastian pero seryoso ang kanyang mga mata. Bakit mo ako inalagaan? I mean, wala kang obligasyon. Wala kang alam tungkol sa akin noon. Bakit mo ako piniling kantahan gabi-gabi? Tumigil si Althea sa paggalaw. Muli siyang tumingin sa kanya. Saka naupo sa tabi ng kama. Hindi ko rin alam noong una, sagot niya. Pero siguro, dahil ikaw yung naging sandalan ko sa mga panahong wala akong mapagsabihan. Inalagaan mo ako para makaramdam ka ng kagaanan? Hindi lang ganon, sagot niya. Seryoso na rin. Kapag andyan ka lang kahit hindi ka nagsasalita, parang natatanggap ko yung mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Parang diary. Parang entablado na ako lang ang naririnig. Tahimik si Sebastian. Maya-maya ay nagsalita siya. Akala ko dati, pera lang ang kailangan ko. Kontrol sa negosyo, respeto sa board, pangalan sa media. Pero nung nandito ako, walang kahit alin doon ang mahalaga. Ang tanging mahalaga, yung may marinig ka sa katahimikan, na para sa'yo pala ay boses ko. Tumango si Sebastian. Boses mo, presensya mo, mga awit mo, na kahit hindi mo ako kilala, binuhos mo yung lahat ng meron ka. Dahil may naniniwala akong ang isang taong walang boses ay hindi ibig sabihin wala ng saysay. Kahit walang pangalan, may karapatan pa ring alagaan. Sagot ni Althea, sabay ngiti. Tumango si Sebastian. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung anong ibig sabihin ng maging totoo. Ngunit kahit lumalalim ang koneksyon sa pagitan nila, si Althea ay nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan. Sa bawat papuri, sa bawat ngiti ni Sebastian, tila ba unti-unting may namumuong damdamin, isang bagay na ayaw niyang tawaging pag-ibig. Ngunit hindi rin niya maitanggi na masakit isipin kapag nawala ito. Isang gabi, sa loob ng maliit na pantry ng ospital, nag-usap sila ni Ate Grace habang sabay silang nagkakape. Tia, totoo ba yung sinasabing iba? Na parang may something na sa inyo ni Mr. Villaraza? Tanong ni Grace, mahinahon pero may halong malasakit. Umiling si Althea, hindi po. Wala po akong balak makipagrelasyon sa pasyente. Tsaka, bilyonaryo yun. Ako, nurse lang. Huwag mong sabihing maliit yung ginagawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na yung tao ngayon. Huwag mong maliitin ang puso mo, Althea. Hindi na lang siya umimik. Ngunit ng gabing iyon, sa tuwing tinititigan siya ni Sebastian habang siya'y inaawitan, mas lalo siyang nababalot ng pag-aalinlangan. Isang umaga, habang nasa therapy session si Sebastian, at pinagmamasdan siya ni Althea mula sa bintana ng rehab room, lumapit si Nurse Apple. Oy Thea, baka ikaw na yan. Ha? Nurse to Mrs. Villaraza. Napailing si Althea. Tigilan mo nga, hindi ako ganyan. Ayoko ng gulo, tsaka hindi naman kami magka-level. Ngunit kahit ilang ulit niyang itanggi, hindi niya rin maipaliwanag kung bakit sa tuwing tinitingnan siya ni Sebastian, pakiramdam niya ay siya ay sapat. Minsan, habang naglalakad sila sa hallway ng ospital para sa therapy, nagtanong si Sebastian, Althea, may pangarap ka pa bang hindi natutupad? Napahinto siya, marami. Pero yung pinakamalaki, yung matanggap kong hindi ko kailangang laging isakripisyo ang sarili ko para lang matawag na mabuti. Bakit mo iniisip yan? Kasi buong buhay ko, puro ako pagbibigay. Sa pamilya, sa mga pasyente, sa mundo. Pero minsan,
Gusto ko ring maramdaman na may magtatanong naman kung okay pa ba ako. Hindi lang kung kailangang ako. Muling tumahimik si Sebastian. Nang tumingin siya sa dalaga, may pangakong hindi binibigkas ang kanyang mata. At sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Anthea. Hindi dahil lumalayo siya, kundi dahil nagsisimula siyang bumuo ng pader para protektahan ang sarili, ang puso at ang buhay na dati nang sinaktan ng mga pagkakakilala at pagkakaiba sa antas ng lipunan. Ngunit sa panahong ito ng pagdadalawang isip, isa lang ang malinaw. May namumuong hindi kayang tawaran, isang tiwalang higit sa pasyente at nurse, isang damdaming mas malalim sa pag-aalaga, at isang relasyong hindi batay sa kayamanan, kundi sa tahimik na koneksyon ng dalawang pusong parehong minsang nawalan ng sarili. Isang Sabado ng umaga, habang abala si Althea sa paghahanda ng gamot sa nurse station, lumapit si Sebastian na ngayon ay kaya nang maglakad ng bahagya gamit ang tungkod. Suot nito ang simpleng polo shirt na kulay navy at maong na pantalon. Bagamat halata pa rin ang panghihina ng katawan, kitang-kita ang sigla sa kanyang mga mata. Sigla na tila sumasalamin sa isang bagong panimula. Althea, tawag niya. May kakaibang tono ng kaseryosohan. Napalingon si Althea mula sa kanyang ginagawa. Uy, dapat nagpapahinga ka pa. Masama yan sa likod mo. Mumiti lang si Sebastian. Sakay nilabas mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel, isang imbitasyon. May event ang foundation ng kumpanya namin bukas. Charity concert para sa mga batang may leukemia. Naalala ko kasi, madalas mong kantahan yung batang si Angelica sa Pedia Ward. Kaya iniisip ko baka pwedeng ikaw ang isa sa mga performer. Napako sa pagkakatayo si Althea. Parang biglang huminto ang lahat. Nang mabasa niya ang pangalan niya sa imbitasyon, napalunok siya ng laway. Ako? Kakanta? Sa harap ng tao? Tumango si Sebastian. Oo, kung ayaw mo okay lang. Pero naisip ko lang, baka ito na yung pagkakataon mo. Buong araw ay hindi mapakali si Althea. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa pa ulit-ulit ang imbitasyon. Parang tinatawag siya ng isang matagal nang nakalimutang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang batang Althea na minsang umawit sa entablado, minsang pinangarap na marinig ng madla, bago pa man siya tuluyang nilamon ng responsibilidad ng buhay. Habang nagpapakain siya ng hapunan kay Gio, nang gabing iyon, hindi napigilang magtanong ang bata. Thea, bakit parang kinikilig ka? May crush ka na kay Kuya Bilyonaryo? Napatawa si Althea, sabay kalabit sa noo ng kapatid. Wala kang preno talaga sa bibig mo. Bakit nangingiti ka habang binabasa mo yang papel na yan? Tapos kumakanta ka pa habang nagluluto? Natahimik si Althea. Totoo nga naman. Hindi niya na namalayan, pero mula kaninang tanghali, napapakanta siya, hindi dahil sa routine, kundi dahil sa kasabikang matagal na niyang hindi naramdaman. Kinabukasan, ginanap ang event sa isang open-air hall sa loob ng Via Raza Cultural Center sa Makati. Puno ito ng mga bata, doktor, nurses, mga miyembro ng foundation, media personnel at ilang kilalang personalidad. Naka-blue floral dress si Althea, maayos ang make-up at suot ang simpleng hikaw na regalo pa sa kanya ni Joe noong birthday niya. Nakatayo siya sa likod ng stage, ninenerbiyos habang pinagmamasdan ang mga taong unti-unting pumupuno sa mga upuan. Althea, paglingon niya, si Sebastian ang naroon. Nakaupo sa wheelchair, ngunit halatang pinilit pa ring makapunta kahit bawal sa kanya ang labis na pagod. You look beautiful, aniya, seryoso. Hindi nakasagot si Althea, napayuko na lang siya. Maya-maya, nilapitan siya ng coordinator ng event. Ma'am Althea, kayo na po next. Sa pag-akyat niya sa entablado, tila nagdilim ang paligid. Ang mga mukha ng tao sa ibaba ay parang lumabo. Ngunit naroon si Sebastian, nakangiti sa pinakagitna. Parang siya lang ang naroon. Parang siya lang ang kailangang marinig. Hinawakan niya ang mikropono. Huminga ng malalim. Magandang hapon po. Matagal na po akong hindi umaawit sa harap ng tao. Pero ngayong araw na ito, gusto ko pong ialay ang kantang ito
para sa lahat ng taong kahit kailan ay hindi tumigil sa pag-asa. At nagsimula ang musika. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal. Tahimik ang buong hall. Bawat nota, bawat linya ay parabang isinulat mismo para sa kanya. Habang kumakanta siya, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing kumakanta siya para sa pasyenteng walang pangalan. Ang mga panahong akala niya hindi na siya maririnig ng kahit sino. At ngayon, naririnig na siya ng buong mundo. Pagkatapos ng kanta, sabay-sabay ang palakpakan. Tumayo si Sebastian mula sa wheelchair, bagamat may suporta at palakpak na lumapit sa entablado. Inabot niya ang kamay ni Althea. She just saved my life, anya sa mikropono. Not just physically, but completely. This woman reminded me how to live. Nagulat si Althea. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi ito bahagi ng programa, ngunit parang itinakda ng pagkakataon. Pagbalik nila sa ospital, may dalang bulaklak si Sebastian para kay Althea. Iniabot niya ito habang nakaupo sa lounge area. Alam kong matagal mo nang isinantabi yung sarili mong pangarap, anya. Pero gusto ko lang malaman mo, hindi pa huli para balikan ang mga bagay na nagbibigay sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko pa, tugon ni Althea. Mahina ang boses. Pero salamat, kasi kahit papaano, bumalik yung boses ko. Hindi lang yung literal, kundi yung loob ko. Dahil sa'yo rin, kasi pinili mong magsalita kahit ang kausap mo ay walang malay. Ngumiti si Althea. Sa gabing iyon, wala ng kanta, wala ng mikropono, ngunit puno ng musika ang paligid. Musika ng pagbangon, musika ng tiwala, musika ng isang panibagong simula. Matapos ang charity concert na iyon, tila may bumalik na liwanag sa mga mata ni Althea. Hindi lang dahil nakatapak siya muli sa entablado, kundi dahil muling umingay ang tahimik niyang mundo. Isang ingay na hindi nakabibingi, kundi musika ng panibagong pag-asa. Mula sa ospital hanggang sa social media, mabilis kumalat ang video ng kanyang pagtatanghal. Ngunit sa kabila ng ingay sa labas, may isa pang ingay na hindi niya mabatid, ang paulit-ulit na tanong sa kanyang puso. Paano kung hindi ito lahat aksidente? Isang hapon, habang naglilinis siya ng medical cart sa station, lumapit si Sebastian. Bitbit nito ang isang lumang folder, tila may laman na mahahalagang dokumento o larawan. Tahimik itong umupo sa may bench sa tapat ng nurse station. Althea, tawag niya. Pwede ba tayong mag-usap sa courtyard mamaya? May gusto lang sana akong ipakita. Nagkibit balikat lang si Althea. Sure, off-duty ko naman after 30 minutes. Pagdating sa courtyard, mahangin at tahimik. Ang mga halaman ay marahang sumasayaw sa saliw ng hapon. Doon, sa lilim ng isang puno, nakaupo si Sebastian, hawak pa rin ang folder. Okay ka lang? Tanong ni Althea habang umuupo sa tabi nito. Mas okay kaysa dati. Mas malinaw na ang iniisip. Pero may gusto akong linawin, hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko rin. Binuksan ni Sebastian ang folder. Mula roon, inilabas niya ang isang lumang larawan. Isang blurry pero makilalang litrato ng isang batang babae na umaawit sa isang entablado. Hawak ang mikropono habang may kalmot pa ng hiya sa kanyang mukha. Napakunot ang noo ni Althea. Sandali, saan mo nakuha yan? Laguna, Barangay Hall ng San Pablo. Year 2016. Ako ang kumuha niyan. Napatigil si Althea. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Paano? Paano mo ako nakuhanan noon? I was doing a corporate outreach for one of our CSR programs. Nagpunta kami sa elementary school nyo para mamigay ng supplies. Nandoon ka, sumali sa singing contest. Ikaw ang standout. Hindi ko alam ang pangalan mo, pero hindi ko nakalimutan ang tinig mo. Tumingin si Althea sa litrato. Matagal na niya itong nilimot. Ang panahong buo pa ang pangarap, bago pa siya napilitang tumigil para sa pamilya. Hindi ko akalaing may nakapansin. Mahina niyang sabi. Hindi lang basta napansin, sagot ni Sebastian.
Nirefer kita sa isang scholarship foundation para sa mga gifted artist. Pero isang linggo matapos yon, pinatawag ako ng foundation at sinabing umatras ka raw sa screening. Tumango si Althea. Oo, nung gabing yon, inatake si Mama. Kinailangan kong magbantay kay Gio. Hindi ko na nakuha ang pagkakataong yon at hindi na rin ako binalikan ng kahit sino. Ipinahanap kita, dagdag ni Sebastian. Pero wala akong sapat na detalye. Wala kang phone, email o kahit anong contact. Napaluha si Althea. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng isang pagkakataong halos naging kanya, ngunit pinakawalan ng kapalaran. Minsan iniisip ko, Ania, kung sinunod ko yung tawag ng pangarap ko, baka nasa stage ako ngayon. Pero siguro, hindi ko rin makikilala si Sebastian Villarasa, yung pasyenteng naging tahimik kong tagapakinig. Mumiti si Sebastian. At ako rin, baka hindi ako matutong makinig kung hindi kita nakilala sa ganitong paraan. Sa mga sumunod na araw, mas naging magaan ang bawat sandali nilang magkasama. Hindi na lang ito tungkol sa nurse at pasyente, ito'y isang tahimik na pagkakaibigan na dahan-dahang tumutulay sa pagitan ng alaala at kasalukuyan. Ibinahagi ni Althea kay Sebastian ang kwento ng kanyang ama na iniwan silang tatlo ang gabi ng kanyang unang pagkatalo sa contest at ang una niyang heartbreak. Alam mo ba, kwento niya minsan habang naglalakad sila sa garden ng ospital. May isa akong best friend noon. Ang tawag niya sa akin, Divine Diva of Barangay Uno. Lagi niya akong pinapanood kahit wala naman akong boses. E di siya yung number 1 fan mo? Biro ni Sebastian. Siya rin yung unang sumira sa puso ko. Sagot ni Althea, may mapait na ngiti. Pinalitan ako ng mas may kaya. Napatingin si Sebastian sa kanya. I can't change your past, Althea. Pero may paraan para mapalitan yung mga alaala mo ng mas maganda. Kahit konti lang. Gusto kong subukan. Minsan habang magkasama silang kumakain sa maliit na kainan sa tapat ng ospital, napansin ni Sebastian ang isang batang lalaki na kumakanta ng hawak kamay sa harap ng mga tao habang nanay nito ay nagbebenta ng sampagita. Ganyan ka siguro noon? Tanong niya. Mas payat pa. Sabay tawa ni Althea. Pero pareho rin ang lakas ng loob. Biglang tumahimik si Sebastian. Althea, may isang bagay pa akong iniisip. Ano yun? Paano kung yung pangarap mo noon ay hindi pa talaga tapos? What if hindi ito ending, kundi simula pa lang? At sa bawat gabi, habang natutulog si Gio sa kanilang maliit na silid, si Althea ay muling nagsusulat sa kanyang asul na notebook. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero sa unang pagkakataon, hindi ako takot. Kasi kahit anong harapin ko, alam kong may isang taong hindi ako kailanmang tinawanan sa pangarap ko. Hindi ako nag-iisa. Sa kanyang tabi, ang lumang litrato mula kay Sebastian at sa kanyang puso, ang himig ng isang panaginip na muling nabuhay. Ang katahimikan ay marupok. Kahit gaano ito kaaliwalas, kahit gaano karami ang ngiti at kabutihang pinaghirapan, isang bulong lamang ng duda ay sapat na upang basagin ito. At iyon ang nangyari kina Althea at Sebastian. Isang pagsubok na hindi galing sa kanila, kundi mula sa mundo sa labas ng kanilang tahimik na koneksyon. Isang linggo matapos ang charity event, habang naglalakad si Althea sa hallway ng ospital, napansin niyang halos lahat ng kasamahan niyang nurse ay biglang tumitigil sa pag-uusap kapag siya'y dumadaan. May ilan pang ang pilit na umiiwas ng tingin at ang iba'y nagbubulungan habang sinusundan siya ng tingin. Pagpasok niya sa lounge, sinalubong siya ni Nurse Apple na hawak ang cellphone. Kita ang pagka-alerto sa mukha. Thea, panimula nito, may kaba sa tinig. May kumakalat na article sa social media. Nandito ka. Agad niyang kinuha ang cellphone at binasa ang headline ng isang kilalang gossip blog. Mula ICU patungong mansyon, kilalanin ang nurse na umano'y pinaiikot ang bilyonaryo sa ospital. Kasama sa article ang larawan niya at ni Sebastian. Yung kuha habang inaawitan niya ito noong charity event at isa pang kuha nang inaasikaso niya ito sa ospital. Ang caption ay hindi maganda.
Ginagamit daw ang kantang pampatulog para patibukin ang puso ng may-ari ng Villaraza G. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Hindi niya akalain na ang isang tunay na malasakit ay maaaring paikutin, baluktutin at gawing tsismis ng mga taong walang alam sa katotohanan. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula kay Sebastian. Sebastian, don't mind the article, we'll fix this. Ngunit alam ni Althea, hindi ganun kadali ang pagsasaayos sa ganitong klase ng sira. Hindi ito simpleng issue sa ospital. Ito ay laban ng dignidad at intensyon. Isang bagay na hindi maibabalik ng kahit anong press release. Pagdating niya sa bahay ng gabing iyon, nakita niya si Gio na nakatungo habang nagdodrawing. Tahimik, hindi kasing ingay ng dati. Kuya, okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Gio. Binanggit ka kasi sa radyo kanina, sabi nila sikat ka na raw. Pero yung kaklase ko, sabi gold digger ka raw. Tumigil ang mundo ni Althea. Hindi dahil sa sinabi ng kaklase ng kapatid niya, kundi dahil sa alam niyang nagsisimula ng madamay ang taong pinakamahalaga sa kanya. Lumapit siya kay Gio, hinawakan ng mga kamay nito. Kuya, totoo ang puso natin. Hindi lahat maiintindihan ng tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay masama na tayo. Tumingin si Gio sa kanya, umiwas sa mata, pero mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Basta hindi mo kami iiwan, Thea, kahit sumikat ka na. Napaluha si Althea at iyon na ang naging hudyat ng kanyang desisyon. Lumayo, hindi para sumuko, kundi para protektahan ang sarili at ang pamilya. Kinabukasan, formal siyang nag-leave of absence sa ospital. Hindi niya sinabi kung kailan babalik, pero malinaw ang dahilan sa resignation letter. To prioritize the well-being of my family. Tinext niya si Sebastian. Maiksi lamang, Althea, I need time. This is too much. I hope you understand. Walang tugon. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang phone niya. Hindi na rin siya bumalik sa ospital. Ipinili niya ang pananahimik kaysa makipagpalitan ng salita sa mundong mas pinipiling maniwala sa intriga kaysa sa intensyon. Sa isang maliit na coffee shop sa San Pablo, kung saan dati siya nag-aaral sa kolehiyo, sinubukan ni Althea muling maging normal. Nag-apply siya bilang barista, nagbenta ng baked goods online, at muling nakisalamuha sa mga dating kaklase. Ngunit kahit paano niya subukang itago, ramdam niya ang kakulangan. May bahaging tila iniwan sa Maynila, hindi lang trabaho, kundi isang bahagi ng puso na pilit niyang kinakalma. Isang hapon, habang nagwawali siya ng sahig ng coffee shop, dumating si Teacher Mina, dating guru niya sa music noong high school. Althea, bati ng matanda, may pagkabigla sa mukha. Ikaw ba yon? Napapanood kita sa balita nitong mga nakaraang linggo. Ngumiti si Althea pilit. Oo po, ako nga po, nagtrabaho po muna rito. Pero bakit? Hindi ba nasa Villaraza Foundation ka na? Umiling si Althea. Mas gusto ko po muna sa lugar na tahimik. Tinitigan siya ni Teacher Mina. Althea, alam mo, hindi lahat ng musika ay para sa entablado. Minsan ang pinakamagandang kanta ay yung kahit isa lang ang nakikinig. Pero totoo. Napangiti si Althea, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang sakit ng biglaang pamamaalam. Ng isang simula na tila pinutol ng mundo sa kalagitnaan ng awit. Isang linggo pa ang lumipas bago siya nakatanggap ng liham. Walang pangalan, walang pirma. Envelope lang na may nakasulat, sa iyo pa rin ako nakikinig. Binuksan niya ito at nakapaloob ang isang simpleng USB at isang papel na may sulat kamay. Nung hindi mo ako nakilala, narinig mo ako. Nung wala akong pangalan, binigyan mo ako ng saysay. Ngayon nakilala na ako ng mundo. Sana hindi mo ako iwan sa katahimikan. Kasabay nito, may larawan silang dalawa yung kuha sa charity event, hindi ng media, kundi mula sa mismong camera ni Sebastian. Doon, magkahawak sila ng kamay. Si Althea ay nakangiti habang siya'y inaawipan. At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng malamig na kafe, alam ni Althea, hindi pa ito ang wakas, hindi pa siya dapat tumigil. Dahil kahit sa katahimikan, may isang pusong hindi pa rin siyang tinitigilan sa pakikinig sa mga sumunod na araw. Kahit patuloy-tuloy ang ulan sa San Pablo, tila natuyo ang damdamin ni Althea. Wala na ang siglang dala ng musika
Wala na ang inspirasyong siyang naging apoy sa mga panahong siya'y walang makapitan. Ang kaway ng Maynila ay parang paanyayang hindi niya kayang tanggapin. Sa halip, araw-araw ay naging paulit-ulit. Nagbubukas ng kafe sa umaga, nag-aalaga kay Gio sa gabi, at nagsusulat sa kanyang asul na notebook kapag tulog na ang lahat. Hanggang isang tanghali, habang nag-aayos siya ng mga tasa sa coffee bar, biglang may pumaradang itim na van sa harap ng cafe. May bumaba, isang lalaki, na long sleeves na nakatupid hanggang siko, may bitmit na payong at kaunting pag-iga sa lakad. Tila ba hindi akma ang kanyang presensya sa simple't ahimik na lugar na iyon. Ngunit hindi na kailangang hulaan ni Althea kung sino iyon. Sebastian? Tawag niya, hindi makapaniwala. Habang halos mabitawan ang hawak na tasa, lumingon ang lalaki at ngumiti. Akala mo makakatakas ka sa akin? Biro niya. Ngunit may pigil na emosyon sa boses. Mabilis lumabas si Althea mula sa likod ng counter at sinalubong ito. Napansin niyang medyo mas payat pa ito kaysa noong huli silang nagkita. Ngunit mas malalim ang ngiti nito. Tila ba may kapayapaang noon lang niyang nakita. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Halata ang pagkabigla. Simple lang, sagot ni Sebastian. Sinundan kita. Hindi bilang CEO, hindi bilang pasyente, kundi bilang taong gusto mong kausapin, kahit walang kapalit. Naglakad sila patungo sa malapit na waiting shed habang nagsisimula ng umambon. Doon, sila ay naupo habang tanaw ang lawa sa malayo. Tahimik ang paligid, liban sa patak ng ulan sa yero at taluskos ng dahon sa hangin. Palam ko kung bakit ka lumayo, panimula ni Sebastian. At hindi kita sinisisi. Nakita ko ang article, binasa ko ang mga comment. Nasaksihan ko kung paano sinubukang yurakan ng mga tao yung isang bagay na malinis at totoo. Hindi sumagot si Althea. Pinagmamasdan niya lamang ang ulan sa kalsada. Nagalit ako nung una, dagdag niya. Pero naisip ko rin baka may kasalanan din ako. Kasi hinayaan kong isipin mong kaya kitang ipaglaban. Pero hindi ko agad ginawa. Lumingon si Althea. May lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit wala nang galit. Hindi ko kailangang ipaglaban mo o Sebastian. Ang kailangan ko lang ay maramdaman kong hindi ako ipagkakaila sa sandaling maging mahirap ang laban. Napatango si Sebastian. Kaya ako nandito. Hindi para suyuin ka. Hindi para ayusin ang nasira ng tsismis. Kundi para ipakita na kahit tanggalin ang pangalan, ang negosyo, ang yaman, ako pa rin yung lalaking inalagaan mo sa room 5. Napangiti si Althea. Ngunit may pigil pa rin. Paano mo nalaman kung saan ako? Hinire ko yung isang nurse sa ospital para tulungan akong hanapin ka. Sabi niya, may lumang address sa file mo. Sinwerte lang akong nandoon pa rin kayo ni Gio. Bigla siyang natawa. Ginamit mo pa rin ang koneksyon mo ha? Hindi ko ginamit para kontrolin ka. Ginamit ko para sundan ang bagay na hindi ko kayang bitawan. Kinagabihan, inimbitahan ni Althea si Sebastian sa kanilang bahay. Si Gio, nang makita si Sebastian, ay napatingin mula ulo hanggang paa. Si Kuya Bilyonaryo! Sigaw niya sabay turo. Napakamot si Sebastian. Sebastian lang, Kuya Gio. Pwede ba akong makikain sa lugaw nyo? Nagkatinginan ang magkapatid, sabay nagtawanan habang kumakain sila ng simpleng hapunan, tinolang manok at pritong talong. Parang lumiliit ang distansya ng kanilang mga mundo. Hindi na CEO at nurse, hindi na mayaman at mahirap, kundi dalawang tao lamang, parehong sugatan, parehong naghilong at parehong handang simulan ang panibago. Pagkatapos ng hapunan, tumabi si Sebastian kay Althea sa bangko sa labas ng bahay. Ang buwan ay kalahati, ngunit sapat ang liwanag upang makita ang malumanay na ngiti ni Althea. Pwede ko bang ipagpatayo ng bagong wing yung ospital dito? Tanong ni Sebastian. Para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Tutal, si Gio na rin ang inspirasyon. Nagulat si Althea. Sebastian, hindi mo kailangan gawin yon para lang makabawi. Hindi ito para makabawi. Ito ang paraan ko para ipakita kung anong klaseng tao ang gusto kong maging. Dahil sa'yo.
Tahimik, pareho silang napayuko. Ipagpaumanhin mo kung minahal kita habang hindi pa kita kilala ng lubusan. Mahina ngunit buong loob na sabi ni Sebastian. Pero hindi ko mapigilang magpasalamat sa mga gabing pinili mong kantahan ang isang estrangherong walang malay. Napatingin si Althea sa kanya at ipagpaumanhin mo kung lumayo ako kahit gusto kitang makasama. Kasi minsan, kahit ang totoong damdamin, kailangang lumayo muna para mapatunayan na hindi ito nalilito. I'm here now, sagot ni Sebastian. At ako rin, tugon ni Althea. Pero sa pagkakataong ito, bilang ako, at hindi bilang babaeng binigyan mo ng pag-asa, kundi bilang babaeng muling naniniwala sa sarili. Sa gabing iyon, habang pinapatulog niya si Gio, tahimik na umawit si Althea ng paborito niyang lalabay. Sa ugoy ng duyan, hinahanap-hanap kita. At mula sa labas, si Sebastian ay nakaupo pa rin sa bangko, tahimik na nakikinig. Hindi na siya pasyente, hindi na siya pinoprotektahan ng pera o titulo. Siya ay isang lalaking nakahanap ng musika. Musikang tanging puso lamang ang nakakarinig. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumisita si Sebastian sa San Pablo. Sa bawat araw na dumaan, dahan-dahang nabura ang lamat sa pagitan nila ni Althea. Hindi ito mabilis at lalong hindi madali, pero sa bawat maliit na hakbang, isang simpleng tawag, isang mensaheng may tanong na kumain ka na ba? O isang bulaklak na iniwan sa labas ng pinto, muling nabuhay ang pagtitiwala. Ngunit higit sa lahat, si Althea na mismo ang nagsimulang bumalik sa sarili niyang mundo. Hindi na niya kailangang ikubli ang boses niya, hindi na siya natatakot sa paningin ng tao, at higit sa lahat, hindi na siya nahihiyang mangarap muli. Isang araw ng Miyerkules, habang kasama si Gio sa ospital para sa monthly therapy nito, tinawagan siya ng isang numerong hindi niya kilala. "Hello, Althea Manlapig?" Tanong ng babae sa kabilang linya. "Opo, sino po sila?" "Ako si Lani Arevalo, Program Director ng Himig Foundation. Napanood po namin ang charity performance nyo. At sa totoo lang, maraming bata sa amin ang bumalik ang gana sa therapy dahil sa video ninyo. Nais po sana naming imbitahan kayong maging guest performer at mentor sa darating naming music workshop para sa mga batang may trauma." Hindi agad nakasagot si Althea, parang may biglang umangat sa kanyang lalamunan. Isang alok, hindi bilang nurse, hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang artist. Bilang isang taong may kakayahang magpagaling gamit ang boses na minsan niyang tinakpan ng katahimikan. Opo. Pwede po ba akong magdala ng kapatid ko? Mas maganda pa nga po kung kasama siya. Sa sumunod na linggo, nagtungo si Althea sa Maynila, hindi na bilang tagatakas, kundi bilang taong handa na muling yakapin ang mundong minsan niyang tinakbuhan. Muli siyang humakbang sa mga daang dati binilisan niya, pero ngayon ay pinakikinggan ang bawat yapak. Sa puso niya ay wala ng takot, kundi paninindigan. Sa araw ng music workshop, tumayo si Althea sa harap ng 15 bata. Lahat ay tahimik, iba't iba ang pinagdadaanan. May ilang survivor ng trauma, may nawalan ng magulang, may kapansanan. Lahat sila ay tahimik. Parang si John Doe noon, tila walang boses. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naroon si Althea, nagkuwento ng kanyang karanasan. Hindi bilang success story, kundi bilang taong minsan ding nawalan ng direksyon. At nang binuksan niya ang kanyang boses upang umawit ng kahit isang saglit, nakita niya ang mata ng mga bata, nakikinig, umaasa, unti-unting nagigising. Mula sa sulok ng silid, naroon si Sebastian, tahimik na nakaupo, hindi nagsasalita, ngunit buong pusong nakikinig. Siya ngayon ang tagapakinig, at si Althea ang musikero. Hindi sa entablado ng concert hall, kundi sa entabladong mas totoo, mas makabuluhan. Sa labas ng workshop center, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, naupo silang dalawa sa isang bench sa tabi ng pasilyo. Ang daming bata ngayon, parang noon, mahinang sabi ni Althea habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa therapy garden. "Ikaw nga talaga,
sagot ni Sebastian. Pero ngayon, ikaw na yung dahilan kung bakit may bago silang pag-asa. Hindi pa rin madali, Sebastian. Marami pa ring takot, marami pa ring tanong. Hindi mo kailangang sagutin lahat, sagot niya. Basta tumugtog ka lang, hayaan mong ang musika ang magpaliwanag. Napangiti si Althea. At ikaw, anong plano mo ngayon na bumalik ka na sa lakas mo? Tigilan mo na ang pagiging CEO. Seryoso niyang sagot. Gusto kong ituon ang oras ko sa Villarasa Foundation, lalo na sa proyektong gusto mong simulan para sa music therapy sa mga batang may trauma. Kung papayag ka, gusto kong gawin kang co-director. Halos hindi makapaniwala si Althea. Sebastian, sigurado ka ba? Hindi ako sanay sa mundo niyo. Ang gusto ko ay baguhin ang mundo namin, hindi para ikaw ang bumagay dito, kundi para ang katulad mo ang bumuo nito. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting tumatag ang pundasyon ng bago nilang buhay. Si Althea ay naging mukha ng musika para sa paghilom project ng Villarasa Foundation. Naglilibot siya sa mga ospital, bahay ampunan at community centers, hindi lang para umawit, kundi upang hikayatin ang mga batang tahimik na natuturing magsalita sa pamamagitan ng kanta. Samantala, si Sebastian naman ay naging likod ng entablado. Tahimik na nagtutulak ng pondo, nagtutulungan sa mga LGU at nagsisilbing haligi sa bagong buhay na hindi lang umiikot sa negosyo kundi sa pagkatao. Minsang naglalakad silang dalawa pauwi mula sa outreach event sa Quezon City, tinanong ni Sebastian si Althea habang sila'y nakasakay sa van. Althea, sa lahat ng ito, kung may pagkakataon akong sabihin sa iyong mahal kita, ngayon na siguro ang oras. Pero hindi ko ito sinasabi para sagutin mo. Sinasabi ko ito para malaman mong handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal. Tahimik si Althea, tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Sana maintindihan mo. Hindi ko kayang ibigay ang puso kong buo kung hindi ko pa rin buo ang sarili ko. Handa akong tuluvan kang buuin yan at kung hindi ko man magawa, sapat na ang marinig ko ang boses mong ginising ako noon. Ngumiti si Althea at marahang isinandal ang ulo sa balikat ni Sebastian. Walang pangakong biglaan, walang halik, walang drama, kundi tahimik na pag-unawa, pagtanggap at paninindigan. At sa isang ordinaryong araw sa ospital ng San Rafael, kung saan lahat ay nagsimula, naroon pa rin ang Room 5. Malinis, tahimik, sa lamesita sa sulok ay isang plake. Sa awit ng isang nurse, nagising ang isang buhay. Villarasa Foundation. Hindi na kailangang sumigaw si Althea. Hindi na kailangang sumikat. Dahil sa bawat kantang inaawit niya ngayon, alam niyang may nakikinig. At sa dulo ng lahat, iyon lang naman ang mahalaga, ang marinig at maramdaman ng isang pusong inaakalang hindi na kailanmang magigising.